What's up, KAG? Akala mo kumikita ka na sa pag-hold ng crypto? Pero ang totoo, may ibang kumikita gamit yung pera mo. Habang ikaw, naghihintay lang ng price pump. So ang tanong, ikaw ba ang player o ikaw yung ginagamit ng system? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, karamihan sa crypto content ngayon, puro buy and hold. Yun lang ang advice. Simple, napaka-safe. Pero hindi nila sinasabi sa'yo kung sino talaga ang kumikita habang naghihintay ka. Kasi sa totoo lang, may dalawang klase ng tao sa system. Yung naghihintay kumita at yung kumikita habang naghihintay yung iba. At doon pumapasok yung topic natin ngayon. Validators versus normal na holders. At warning lang, pag naintindihan mo to, baka mabago yung strategy mo sa crypto. Ano ba talaga ang holder? Sige, simple muna. Ang holder, ikaw to. Bumili ka ng token, pinold mo. Tapos, syempre, ang hope mo, tataas yung presyo. Ganun lang. Walang ginagawa yung asset mo. Nakatambak lang sa wallet. Parang bumili ka ng lupa. Tapos, inaasahan mo lang na may bibili later ng mas mahal. Walang development. Walang ginagawa. Pure speculation. Ang weakness ng holder strategy. Ito yung hindi sinasabi sa'yo. Dependent yan sa market hype. Wala kang control. Wala kang cash flow. So kahit sabihin mong long-term investor ka, kung walang demand, wala ka pa rin kita. Ikaw ba ngayon? Nag-hold ka lang? Or may ginagawa pa talaga yung asset mo? So ano naman yung validator? Dito na nagiging interesting. Ang validator, hindi lang siya holder. Active siyang participant sa network. Instead na nakatambak lang yung tokens niya, ginagamit niya ito para tumulong mag-validate ng transaction. Parang bangko. Ikaw, holder, nag-deposit lang. Yung validator, siya yung bangko na kumikita sa transaction. Paano sila kumikita? May tatlong main source. Transaction fees, block rewards, network incentives. Sa mga blockchain tulad ng proof of stake system, kung ikaw ang validator, may chance ka na ma-select para ma-confirm ang transaction. Kapag nangyari yun, may bayad sa'yo. May bayad ka. So habang ikaw nag-hold at nag-aantay ng price pump, may ibang tao na kumikita na daily. Bakit mas malaki ang kita ng validator? Ito yung part na kailangan mong maintindihan. Kasi dito ka magigising. Ang difference, ang holder, ang profit, nagmumula sa price increase lang. Ang validator, ang profit, nanggagaling sa fees, sa rewards, at sa potential price increase. So kung hindi man tumaas yung presyo, ang validator, may kita pa rin. Ang holder, zero. Pero hindi rin ito perfect. Hindi fairy tale ang pagiging validator. Ang mga risk ng validator. Ito yung madalas na hindi alam ng marami. Ang requirements, malalaking kapital, technical knowledge, setup ng node. Hindi ito click lang, earn na. Slashing risk. Kapag nagkamali ka, pwede ka ma-penalize, meaning mawawala ang stake mo. Operation cost, internet, hardware, maintenance. So hindi ito passive income na walang effort. Kung beginner ka, huwag ka agad tumalon sa pagiging validator. Hindi ito designed para sa lahat. So saan ka dapat? Ito yung pinaka-importanting part sa video na to. Hindi lang explanation. Bibigyan kita ng decision making. Option 1. Holder lang. Okay to kung beginner ka. Maliit na kapital o long-term belief. Masama ito kung wala kang plano at umaasa ka lang sa hype. Pangalawang option, staker or delegator. Middle ground. Hindi ka validator pero pinapahira mo yung tokens mo sa validator. Kumukuha ka ng maliit na reward. Option 3, validator. High reward, high risk, high effort. Kung gusto mo talaga kumita sa crypto, hindi sapat na buyer ka lang. Kailangan mong isipin, paano ako magiging part ng system na kumikita? Ito yung twist. Ang market, hindi ginawa para kumita ang holders. Ginawa ito para kumita ang exchanges, validators, insiders. Tuwing may transaction, may fee, may kumikita.
at hindi ikaw yun. So ngayon, gusto mo bang maging spectator o gusto mo maging part ng system? Sa totoo lang, mas okay magsimula bilang holder, pero wag kang magstay doon. Ang evolution path na pwede mong puntahan, holder, staker, validator mindset. Hindi mo kailangan maging validator agad, pero kailangan mo maintindihan kung paano kumikita ang system. So next time na bumili ka ng crypto, tanungin mo ang sarili mo, kikita ba ako dito o ako yung pagkakakitaan? Kasi kung di mo naiintindihan kung saan nanggagaling ang pera, malamang ikaw yung source. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng real talk, yung hindi puro hype, kundi strategy, alam mo na, game on!